Imbensyong Pilipino, Ismael Abiso. Sa mga pambungad na episode, ating tutuklasin ang mga imbensyong Pinoy kontra COVID-19. Pinoy Invention, simula na sa September 14, dito sa Radyo Agila, DCEC 1062 at sa bayang live streaming sa Radyo Agila Facebook Live tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 10 ng umaga. Narito na ang solusyon. Pinoy Inventions. Magandang umaga po mga giliw namin taga-subaybay. Muli po sumasa inyo ang Pinoy Inventions, programa po sa radyo na nagbibigay daan sa mga inventor na Pilipino para makatulong sa ating lipunan, sa ating bansa. Lalong-lalo na po ngayon dahil sa tayo po ay nasa ilalim ng pananakop ng epidemya na kung tawagin po ay COVID-19 epidemic. Pandemya ho ito, actually, pandemya, pambuong mundo. Kaya ang mga siyentipiko, ang mga inventor ay busy-busy ho ngayon sa pagtuklas kung paano ba ito malalabanan. Ang isa ho sa pangunahing pinag-aaralan ngayon at inihintay na madami ay ang bakuna. Ang problema, mga kababayan, yun, ang bakuna ho marami talagang pagdadaan ng proseso. Kasi yan kumbaga sa isang karamdaman, kukuha ng version ng sakit na yon na mahina at ilalagay sa katawan ng tao para magkaroon ng identity, ma-identify nung iyong antibody, yung sakit na yon at labanan niya kaagad. At dahil mahina yung inilagay, kayang-kaya ng antibody natin. Ang problema ay hindi naman pare-pareho ang mga tao. Yung resistensya natin, maaaring yung inilalagay sa iba ay ibang epekto sa ibang tao. Hindi lang yon. Nagbabago-bago ng itsura, ng hugis, at ng characteristics ang mga bacteria, virus, kapag ito ay meron ng bakuna. Oo. Sila mismo ay nag-e-evolve, nagbabago dahil siyempre, survival di ba? Gusto rin naman nila na hindi sila mamatay. Kaya halimbawa ay may bakuna na ngayon, sa susunod na taon o ilang mga buwan, baka meron na namang bagong sakit na hindi na kaya ng bakuna. Yan ang komplikasyon dyan. Kaya ang pinakamaganda, prevention, no? Ang sabi nga nila, yung bakuna ay prevention din. Pero mas importante, yung kahit nandyan yung virus, linalabanan na natin, may panglaban tayo. At yan nga ho yung inimbento ng ating mga kababayang Pilipino, mga inventor na Pinoy, si Maeng Ismael Abiso, na sinangayon na naman ng dalawang grupo ng mga inventor sa Pilipinas. Nagkasundo sila for the first time. Sa pagkakaalam ko, bihira ho kasi magkasundo ang mga inventor. Ngayon ho kasi ay nagkakasundo ang mga inventor na Pinoy para maghanap ng panglunas sa COVID-19 at hindi ho tayo umasa sa bakuna ng ibang bansa. Eto nga ho, si Kamaeng, ito yung dinidiscuss natin ng matagal na. Baka ho maya-maya ay may kausap tayo mula sa Department of Science and Technology upang sa ganun ay mabigyan pansin ho nila itong iniimbento ng ating mga kababayan. Kamaeng, magandang umaga. Welcome po sa Pinoy Inventions. Magandang umaga po, Ka Nelson. At naway nasa yung mga at sa mga magiliw nating nakikinig, sumusubaybay po sa atin. Naway nasa mabuti kayong kalagayan at kayo rin, Ka Nelson, ano po? Mukhang good and okay tayo ngayon. Salamat naman. Alam mo, Kamaeng, umakyat ako ng mahigit 10 palapag ngayon, Dahil naman sa hindi ko kagustuhan, nasira yung elevator. Napatunayan ko na kaya pa pala ng tuhod. Medyo hinihinga lang, pero ibig kong sabihin nito, dapat pala nagpa-practice talaga tayo sa mga in the event na may mangyari. Halimbawa kayo, nasira yung elevator, kailangan mo umakyat, kailangan mo bumaba. Kung hindi tayo nakapag-exercise, baka mananakit-nakit yung ating mga kalamnan. Tama-tama pala, Ka Maeng, dahil yung ating pinag-uusapan ay antiviral. Yun ho bang antiviral spray ay halimbawa naman kung may bakterya ka, bakterya, halimbawa ay nakakain ka ng hindi maayos,
masusugpo din ba nung spray natin yung bakterya sa ating bibig? Opo, oo. Kayo kahit yung mga individual na tao na gagamit ito, masusubukan niyo Mhm. po eh. 'Di ba dapat umaga, gabi tayo nagsisipilyo, yung iba tatlo pa. Aha. Pagka hindi ho tayo nagsipilyo sa gabi, kinabukasan ibang ano maasim, 'di ba? Yun po, Ibang ano, 'di ba? mm. Ibig sabihin yung bakterya, nag-flourish po 'yon, nag-produce na more or less isa doon yung sulfur. Mhm. Kaya nagkaka-maasim na amoy, ibang malansa, ganyan. So madalas na nag-produce sila, no? Ngayon kapag nag-spray kayo sa gabi, hindi kayo nagsipilyo, mapapansin kinabukasan para kayo nagsipilyo. 'Yun ang dahilan po na isang patunay na na-stop niya yung flourishing, yung activity ng bakterya. Ayun. Yun po. Ano po ka maeng lalong-lalo kasi kaya ko naman siya naitanong, dahil ho sa panahon ngayon, sa lagay ng ating panahon, makulimlim, tag-ulan, may bagyo, madalas ho ganito eh. Ang problema natin ngayon dahil may COVID-19, kahit na hindi tayo lumalabas ng bahay, maaring ang ating mga anak, yung mga kasama natin sa bahay, puwedeng magkaroon din naman ng sipon, lagnat at iba pa na mga karamdaman na prevalent kapagka tag-ulan, na pati yung mga bakterya sa mga pagkain dahil sa dito kapagka ganitong mga panahon, diyan lumalabas yung mga langaw at iba't ibang mga insekto, pumapasok sa bahay dahil nababasa sila sa loob, sa labas ng bahay, eh. Ang ibig sabihin eto ho, may yung ibinigay niyo sa akin, eto Alicin spray. Hindi po Eh, 'yan ang original, napalitan ko po 'yan. yung label, yung Oo, label lang kasi ito yung una, ano? Ginagamit oo, ko ho kasi ito kailangan naman kamaeng, oh. Madali lang pala i-spray, opo, 'di ba opo. gano'n? Ayun, Opo, 'no? opo. Ayun, 'no, Meron nga siyang mararamdaman ka na parang ibang lasa, pero hindi naman mas matapang pa nga ho yung mouthwash ano na Oo, nire-rinse oo. natin tapos iniluluwa dahil sa sobrang, mainit ho sa lalamunan, Pero ito ay hindi naman ano, walang masyado. May lasa lang na kaunti. Oo, at saka puwedeng ilunukin yung ano, yung byproduct Hmm, niya, yung aha. puwedeng wala kasi kadalasan pagka na pumasok yung virus sa ilong, sa Mhm. bibig, stay dito sa lalamunan. Ah, Kapag hindi naabot po yun, yung mouthwash ng mga na ano diyan, hindi umo-obra po dahil iluluwa niyo dahil toxic. Hindi katulad po niyan, pagka in-spray niyo po, dahan-dahan niyong madadaanan yung dito sa ilalim lower part ng throat. Kaya mhm, malaking mm. tulong po 'yan at ang product po niyan is oxygen. Kaya Aha. medyo maganda at sa overdose naman, issue ng overdose, sa akin kahit 2007 na po 'yan, may tinatawag po tayong body mechanical reaction kapag medyo 'di ba? Mhm, Ilalabas niyo 'yun, Kasi 'di ba? Ilalabas niyo, hindi niyo kaya. Parang halimbawa lang, bihira naman 'yon. Basta susundin niyo lang 'yung Pero kayo mismo, even kahit hindi ko sabihin, the more na maraming spray, the better, Siyempre gano'n naman ang equation, Pero 'pag sumobra naman, paano naman? Pero 'pag sumobra, mhm. kayo mismo ang maglalabas ng sarili niyo. Iluluwa niyo po 'yon. Automatic po Mhm. 'yon, hindi at 'yan, kung may nangyari, huwag kayong mag-alala that it will dissolve. Basta tinamaan niya 'yung bacteria, virus, it will convert into oxygen. Dahil bakit naman po, 'di maganda, 'di ba? Dahil ang totoo po niyan, 'yan po 'yung ginawa ng langit na binigay sa atin na katawan, na pampatay talaga, original na trabaho, pampatay na 'yan ang likidong ginagamit ng katawan natin para patayin ang virus at bakterya. 'Yan dalawa pong 'yan, 'yung zinc and hydrogen peroxide o H2O2. Aha. 'Yun Ayun. po, So, puwede ho ito sa ano, kasi, COVID, antiviral, puwede rin ho ito sa ano, sa mga kung sabagay natalakay na natin skin disease, halimbawa yung sugat Maeng. okay. Ang sugat naman 'pag in-spray niyo, mabilis po maghilom. Wag lang 'yung Ayun. wag lang 'yung mabilis pero sa karanasan namin, halimbawa medyo malaki ang sugat, in-spray niyo 'yan, hindi tinahi, gagaling 'yun, Ah, nakabuka 'yung sugat. ay, Kung malaki okey, po. oo. Pagka malaki dapat talagang tahiin 'no, yung may hiwa, oo. Aha, 'yan ang talagang ng katawan ng tao, magre-react agad for, healing process agad, Aha, aha. ang mangyayari po. Kaya kailangan Eh, tahiin tsaka i-sprayan para yun. Kahit sa mga iba pang in short, maraming mga application po 'yan.
But that's not a drug, ano po? In short, lalo sa ano ba, disinfectant, parang alcohol lang po yan. Ngayon, nabanggit nyo, yung sipon kanina, at inuubo ang tao, ay gusto kong malinawan, at marami nang gumamit, marami na nakasubok, maging ako at pamilya ko, kamag-anak ko, ang ubo ay napakahirap, pagalingin po yan. Wala akong magtatayo ngayon na kumpanya, pharmaceutical, na ang ubo madali sa kanila. Hindi po, siguro kung sinasabi man nila, may halong hype po yun, marketing strategy. Nagsisimula sa sipon. Yung sipon naman, nagsisimula po yan, yung nalamigan kayo, naulanan kayo, kulang kayo sa tulog, ibig sabihin, bumaba ang immune system nyo. Ang labanan po sa katawan natin, every seconds, naglalabanan po ang bacteria at virus. Nilalabanan nung katawan natin yung white blood cell. Na yung white blood cell, meron tinatawag na monocyte, macrophage, saka parasite, phagocyte. Yung tatlong po yan, ang ipas po nila, binakabala nila, yung H2O2. Inilalabas po nila yun. Kaya lang kung mahina kayo sa prutas, kasi ang prutas lahat may vitamin C, mahina kayo sa vitamin C, prutas at gulay, mahina po kayo sa vitamin C, mahina yung conversion nila to H2O2. Kasi ang vitamin C, particularly vitamin C, pag uminom mo kayo niyan, malakas ang conversion into H2O2 ng white blood cell ng ating sundalo. O kaya tingnan nyo, sa barangay ngayon, sa mga ospital, puro vitamin C. Tama po yun. Pero kung lalaliman pa natin pag-aaral, compared to H2O2, na yun yung nandun sa alisin spray. Ngayon, nabanggit ko rin yung ibang mga sakit. Lalo ngayon, ulitin ko ulit, ang flu, cold, mga COVID, isa virus, katulad nung bago naging ubo po yan, naging plema, kadalasan po yan, napatakas sa porsyento, ang pumapasok po yan, rhinovirus. Virus pa rin po, rhinovirus. Pag pumasok sa ilong yon at mahina ang nyo, nadyan minsan, una dyan, hatsing-hatsing muna Sa ilong nyo lang, nai-irate, siyempre meron tayong self-defense. Ang unang self-defense natin, yung balahibo natin dito sa tawag mo natin sa ilong, siya atas, tapos pagka medyo pumasok na to sa loob ng konti, ihatsing na tayo. Tapos pag yan bumabaho at hindi na atin address, bababa na sa trupo yan. Magkakaroon tayong tinatawag na na yan. Yan ang sign sa atin. Pag hindi pa rin natin address, na-solve yun, naalis yun, bababa sa baga. Pag nasa baga, andyan na yung tinatawag na ubo. Ang nangyayari sa katawan natin, nilalabanan yan, nagpo-produce yan ng mucus. Kaya yun nga yung sipon, lumalabas po pag nandito na-detect kaya sisipon na tayo. Pag napabayaan natin yun, hindi natin nabigyan ng tulong kasi mahina ang katawan, kaya nga sinipon po tayo, bababa na sa throat, hanggang sa, kaya, ano ang maganda? Ang maganda, dito pa lang sa throat, o sa bibig, o doon sa ilong, na natin yon, ma-wipe out na natin yung virus. Na yung ganun pa rin, babalik na naman tayo doon sa spray, na meron siyang antiviral, antibacteria. Ngayon, ganun din sa flu. Kahit yung mga nakabatay pa sa flu, namatay ang tao, Spanish flu, wala akong dadaanan niyan kundi sa mata, sa ilong at bibig. Hindi ko dadaan sa skin po yan, hindi dadaan sa puwit natin, hindi po yon. Sa bibig. At pa rin, wag ko kayong mag-alala. Alam niyo po ba, ako, dahil 2007, hindi ko natatandaan kung kailan ako sinipon o inubo. Dahil yan. Although, yung iba, hindi pa rin pero yung iba, spray lang po. Pero yung iba, kailangan pa ng essential oil at ionic water, lalo na yung may asthma. Lalo na, ang totoo, sinabi ko ito doon sa sa partner ko. Kaya siya, sineset up na dahil tapos na yung alisin spray, yung factory namin, nakaset up na yon. Inaantay na na-aprobahan na rin po yung FDA, LTO to manufacture, inaantay na lang natin yung LTO to market. Yun yung CPM. Kaya lahat na naman ng testing na hiningi ng FDA, ginawa na namin, total toxicity, etc., stability, etc., nakasubmit na po. Base doon sa impormasyon na naparinig ko doon kasi hindi ako nagpupunta sa factory, sila nag-aayos ng papeles Ina-update lang po nila ako, Ngayon, kaya yan ang ginagawa natin. Kaya malaking tulong po yan, yung spray na yan na pang prevention, hindi gamot. Inuulit ko po, ang nangyayari naman, may tumatawag sa akin, ba't sinasabing gamot? Kailan ko sinabing gamot? Wala akong sinasabi. Kahit ngayon pala, ang narinig niya, yung mga nakagamit, na marami na nilang beses, buwan, inabot na ng taon, hindi nawawala yung ubo. Yung in-spray nila, nawala yung ubo in a matter of 24 hours.
Kaya ang tawag nila gamot. Pero totoo, kinukorek ko, ang nagsasabi lang po yung gumamit, hindi ako. Kaya kailangan educate mo natin. Prevention lang po yan. At dyan sa flu, SARS-1, COVID-19, puro prevention lang po yan ang kailangan po natin. Hindi natin kailangan, hindi na tayo pupunta sa drugs o vaccine. Hindi na po. Maniwala po kayo. At hanggang ngayon, since 2020 noong February, inano ko na yan sa mga kasama ko scientist, inventor sa Amerika, kaya nga pinili akong speaker sa ginong conference, ako napili nila. At dito sa mga inventor, siyempre, hindi lang naman ang nakakaalam yan maraming iba ayan ang talagang as a prevention, na hindi na talaga kailangan ang drugs o vaccine. Dahil napakadali babaga sa sasakyan, kung natatanggal ang gulong nyo, may namamatay, may nasisira ang sasakyan, dahil natanggal ang gulong, liabi lang palang kailangan. I-maintain mo lang. I-maintain nyo, ihigpitan mo, kahit wala ka pang sakit, hindi pa maluwag, medyo check-checkin mo rin yung tinatawag na maintenance. Kaya nung sinasabi ka paulit-ulit, gagawin namin kayong doktor sa sarili nyo, o madali saka gagawin namin kayong mekaniko sa sarili nyong sasakyan. Dahil ang sasakyan, kung may dalawa kayong sasakyan, ibinigay nyo, parehong bago, binigay nyo isa sa driver lang, walang alam sa mekaniko, isa naman driver-mekaniko, unang masisira yung driver lang. Kasi nga, ang driver sasakayan, hanggang may naririnig siya na, kahit may tumutunog na nga, hindi niya papapansinin Hindi nga chichikin yung oil yan, yung kadalasan, ganun ng driver. Pero pag mekaniko, driver pa, palagi wala pa yon. Yun ang sinasabi ko. Nagagawin namin kayong doktor sa para wag na kayong umabot. Dalhin nyo sa mekaniko, yung sasakyan nyo. Parang ganun lang po. Okay. Kamaeng, sa pagkakataong ito ay makakausap natin ang DOST TAPI. Sila naman ay may project o may programa para sa mga Pinoy inventor. Ayun. Kaya alalaman natin ano ba ang mga programa ng DOST para sa mga Pinoy inventor at papaano nila matutulungan ang invention ninyo, Kamaeng, at ang iba pang mga inventor ng mga Pilipino. Kasama ho natin through phone ay makakausap po ang Executive Director ng DOST TAPI, si Ginoong Edgar Garcia. Magandang umaga po, Mr. Garcia. Magandang umaga din po, Mr. Nelson. Ito po ba si Mr. Nelson Lubao? Opo. Oo, magandang umaga, Nelson, at magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig. Oo. Ang DOST TAPI ay isang ahensya ng Department of Science and Technology. Service Institute po kami, hindi po kami Research and Development Institute. Ano po? Service Institute, ibig sabihin po nito ay nagbibigay kami ng mga services sa iba't ibang kliyente na nangangailangan. Katulad po ng sinabi nyo kanina, ay ang aming mga kliyente, ang isa po dito ay ang mga private inventors. So may mga programa po ang may mga programa pong ginawa ang Technology Application and Promotion Institute or TAPI. Ayon po ito doon sa mga pangangailangan ng inventor. Ito po ay nagmumula doon sa kanilang ideation, yung creation ng ideas nila, hanggang doon po sa commercialization po ng kanilang invention. So may mga iba't ibang programa. Sa ideation po, meron kaming binibigay na suporta para matulungan po yung mga idea at saka concept ng isang inventor na matuloy sa pamamagitan po ng tinatawag naming Prototype Assistance Development Program. Ito po yung assistance namin na ayon po sa mga mag-i-evaluate na mga expert ay kung tama po yung kanyang idea, kung gagana po ang kanyang idea. Ito po ay bibigyan namin ng support ng mga financial requirement po ito sa paggawa ng kanyang prototype. Ayun. Okay? Yun po yung isang stage po sa ideation. Pangalawa po ay yung programa namin na para maprotektahan yung kanyang idea, ito po yung sa Intellectual Property Rights Assistance Program. Ayun. So sa Intellectual Property Rights Assistance Program, nagbibigay po kami ng tulong na pinansyal at technical na para ma-file po yung kanyang IP sa Intellectual Property Office. Kami po ang gagastos po ng kanyang pagpa-file doon sa tulong po ng mga patent agent.
Once na nakapag-file na po siya ng IP, nag-uumpisa naman po tayo doon sa tinatawag nating commercialization na. Kasi kailangan bago niya ma-commercialize yung kanyang invention, dapat po naprotektahan na natin para hindi masyadong magaya sa merkado. Sa aming po commercialization stage, meron po kaming tinatawag na Invention-Based Enterprise Development Program na siya pong magbibigay ng tulong pinansyal doon po sa mga inventor na meron pong halimbawang magpuproduce po ng mga ilang units o products para po ma-test market po niya itong mga products na ito. Ngayon, kung kailangan po niya ng napakalaking halaga para ikomersyo ang kanyang produkto, meron po kaming tinatawag na Innovation and Technology Lending Program. Ito po'y katuwang namin dito, ang Land Bank of the Philippines. Ang unang pong requirement dito, dapat po nakalabas na ho yung tinatawag nating IP certificate niya of registration. Dapat po may patent na or utility model registration certificate. Ito po'y isang programa na sinusuportahan po sa under Republic Act 7459 known as the Inventors and Inventions Incentives Act of the Philippines. So, ito po yung mga iba't ibang programa namin na pwede namin i-elaborate depende po sa inyong mga katanungan, Mr. Nelson. Makapaganda pa lang program ng DOST TAPI. Dahil ang number one problema ng mga inventor, minsan walang pumapansin at walang tumutulong. Kaya maraming mga inventor, hindi naman siguro sa panahon natin, yung mga naunang panahon ay nabulok lang yung invention nila, Mr. Garcia. Pero kailan ba nagsimula itong DOST TAPI na tumutulong sa mga inventor? Matagal na po itong TAPI. Actually, na po namin ito, support po ito simula po ng maaprubahan ng Republic Act 7459, Inventors and Inventions Incentives Act. During the time ng I think this was actually in 1990 pa po nung namin itong Republic Act 7459 na to, marami na pong natulungan. May mga requirement po mga kinakailangan para mapatunayan po natin. In fact, meron mapatunayan natin na yung mga invention po nila ay pwedeng mag-penetrate sa merkado. May mga requirements din po kasi ang mga merkado, lalong-lalo na kung halimbawa kung ito po ay nangangailangan ng standard na mga specifications kasi meron tayong Bureau of Public Product Standard kasi yun po yung mga nilalabas sa merkado. Ngayon yung mga produkto na wala pong halimbawa hindi pumasa sa standard sa merkado, pwede po nila itong i-improve at pwede po namin silang tulungan sa product testing. Basta po yung product nila ay naprotektahan na, may IP protection at kailangan po nila na ma-test kung nasa standard po yung kanilang product. Meron po kaming tinatawag na testing assistance program para sa mga inventor. Yun. Lalong-lalo na po ngayon na Ginoong Garcia, panahon ng COVID-19, ang presidente pa mismo ang nag-announce na yung mga magagaling sa invention, magtuklas na kayo ng pwede nating ipanglaban sa COVID-19. Meron na bang nag-apply sa inyo, sir? Sa amin, marami po nag-apply pero meron po tayong sinusunod na protocol. Kasi sabi ko naman po, ang TAPI po ay magbibigay ng suporta sa mga product ng COVID-19 pero ang meron po tayong sinusunod na yung mga produkto na pang-COVID, kung talagang ito ay kinaklasify nilang gamot o equipment na pang-COVID, meron po kaming hinihingian ng payo. Ito po yung Philippine Council for Health Research and Development. Isa po itong council under the Department of Science and Technology. Pinabavalidate po namin, pinabe-verify namin kung ito pong product na to, halimbawa ito po yung sinasabi nilang gamot, pinapakomentuhan po namin sa kanila.
Kasi ito po'y bago mailabas sa merkado o bago namin tulungan, dapat po safe o kung ano man po yung ano man po yung kiniklaim ng inventor, dapat po suportado ito ng mga data o kung ano man po yung mga pagsasabi kasi nasa science and technology po kami, hindi po namin maaring walang bahala kung ano-ano po yung estado na ginawa doon sa produktong yon para masabi po natin siyang safe. Ayun, Kamaeng, baka may katanungan kayo. Si Kamaeng isang inventor na Pinoy. Actually, marami na ho siyang mga invention na sa ibang bansa ho niya dinadala talaga ngayon, mabuti. Andito, baka may katanungan kayo, Kamaeng. Baka makatulong din sa mga inventor na katulad po ninyo, Kamaeng. Opo, bagamat hindi siya direktang involved doon sa pero Sir Garcia, ang po nito, sa COVID po, nabanggit nyo na ito naman, meron ng in-apply na po ito ng patent, meron na pong publication, number one publication, at ito naman, napagkaisahan po ng mga inventor na ito ang i-endorso sa ating gobyerno po para makatulong sa pagsugpo o pagkalat ng COVID. Meron na po rin merong FDA LTO na po doon sa mass produce yung factory. Tapos ngayon ang inaantay na lang po yung LTO to market. Yun na lang po ang inaantay. May testing na rin po ito ng accredited FDA laboratory na yung katulad na banggit nyo, kung toxicity, etc. Ganun po, Kaya naka-apply na po ito. Ano po may tutulong po ng TAPI DOST po sa ganung estado po? Halimbawa po, kung halimbawa meron na kayong in-apply at ito po'y sabi nyo may patent na, may patent certificate na po ito. Maganda kung po ninyo, maidudulog nyo sa amin kung ano yung specific na tulong ang gusto ninyo, tulong financial po ba, tulong technical, ano po ang inyong hinihinging tulong? Dahil lahat po ng inyong sinabi ay meron na po pala. Sa financial po, hindi na po, meron na po kaming investor, okay na po yun. Ang kailangan lang po ito, ma-implement sa gobyerno, pero siyempre dadaan po ito sa accreditation o screening committee ng IATF. Di ba? Kasi parang COVID po ito Prevention. Gusto nyo ma-implement ng gobyerno? Yun po ba ang gusto nyo mangyari? If gusto namin maisama ito doon sa ang po niyan. Kasi number one, kung halimbawa gusto niyo po ipa-implement yan, siguro meron po tayong tamang ahensya na siya pong pinaka-major responsible kung ito po ay gamot ba itong inyong invention? Prevention lang po, parang alcohol. Kaya lang, pwede po i-spray sa bibig. Parang mouthwash lang po. Kasi ang virus lang talaga, kaya nagkumalat po ang virus dahil po wala tayong na prevention. Sige, naiintindihan ko po yun, sir. Siguro pagdating ho sa mga product na ganyan na kailangan pong gamitin ng tao at lalong-lalo na, sabi nyo, i-spray sa bibig. So, ang tama pong makakapagsagot niyan at saka makakapagbigay liwanag kung tama po ang application at ito po ay safe, base ho doon sa inyong mga binigay na dokumento ay ang Department of Health at saka yung sa IATF kung sakasakali po. Okay, update ko po kayo, sir. Po kami. Hello? Hello po. Wala po Pwede niyo pong isulat sa amin yan, idulog niyo po sa amin, sa DOST, kung ano po yung talagang inyong pangangailangan para ho namin matugunang maigi. Kanito po namin isusulat? Pwede hong isulat nyo sa aming secretary kasi siya, overall siya makakaalam kung kanino pong department niya pwedeng ibigay yung inyong mga katanungan. Kung ang katanungan niyo po ay tungkol sa paggamit nito para sa merkado at para mapatunayan na talagang safe, siguro may mga requirement po o protocol kaming susundin na ayon po sa advice o paliwanag ng aming council na Philippine Council for Health Research and Development. Ayun. Ngayon po, kasi po, meron ng 4 na buwan na pong naisulat namin sa DOST, kay Secretary, sa RITM, hindi lang sa TAPI, siguro mga 3 sulat na po. Pwede po ba namin malaman kung ano ho yun? Pwede po ba kaming siguro, pwede nyo akong bigyan ng kopya para mapacilitate ko po. Sige po.
Ibig sabihin, ang malaking tulong po sa amin. Kasi anong nangyari, alam niyo, sinulat po namin to sa Malacanang 2 beses, sa DOH 2 beses din, sa DOH siguro 4 na beses na po. Kaya lang, ang Ano nangyari, po ang kanilang isa mga ako sa nagpa-follow advice up, paikot. Wala sa akong advice. May DOH? tinuturo lang kami sa Wala youth. pa pong sagot? Hinihingian kami ng marami. Oh, merong nag-ano, yung sinabi nila wala raw silang facility, hindi sila sa naggagawa, nag-ano na yon, hindi sila qualified. Doon, paikuti. Maraming dahilan po kasi for the last 4 months na po ito Kaya ngayon na baka kayo ang makatulong, malaking bagay po. Katulad niya, Hindi ko kung po diretso alam na po yan. ano yung may bibigay kong tulong hanggat hindi ko po malalaman ng detalye kung ano po yung hinihingi ninyong tulong na paano mai-implement ng gobyerno. Kasi may Tama bawat po. ahensya po, may kanya-kanya kaming mandato kung ano pong estado ng pagtulong ang po pwede po naming maibigay ayon po sa mga programa Sige po. ng aming ahensya. So, pwede niyo pong isulat sa amin o di kaya para matrace ko po, pakibigay na lang po sa amin ang inyong mga kung ano kailan niyo po ito pinadala sa DOST. Apo, sige po. Ipapadala, bibig pa ang may email po. Paano ko by email na lang po kasi hindi naman pwede kayo pupunta personal. May mga email copy po ano niyo kami. lang po sa akin sa Ed Garcia PH sige ho, at Ed Garcia PH at yahoo.com. At yahoo.com. Ipadala niyo na lang po sa akin para malaman ko po. Ibigay niyo na rin po yung history. Sige po. Lahat po ng detalye Para nandito, malaman pati yung mga para mag-trace po namin. Ano po ang pangalan ninyo? Ismael Abiso po. Ismael Abiso. Pero hindi Ano po po? ako sumulat. Ang sumulat yung partner ko. Yung partner ko po ang sumulat. Meron po siyang ginamit okay. na letterhead. Sige po. Ako, lang niya po ako. Ipaalam niyo po sa amin kasi kung sinulatan niyo po ang DOST para malaman po namin kung ano po ang katugunan at kung ano po yung mga pangangailangan para ho makapag-komento ako ng maigi. Sige, salamat po. Malaking bagay po ito sa amin. At least may nakausap po kami. Pero ngayon pa lang, first time kami po sa 4 months at mahigit na po. Maraming salamat po, Sir Garcia po. No? At isusulat mo namin, lumalabas, eGarcia, ph@yahoo.com. Yun po ba? Hindi po. Ed Garcia, Ed Garcia PH. Isang word po yun. Ed Garcia, tapos may PH po, tuloy-tuloy lang po. Philippines, parang Philippines, PH at yahoo.com. ph@yahoo.com. Sige po, okay. Padadala po namin ngayon po pagkatapos ng programa po. Salamat po. Sige ho. Ay, maraming salamat po. Mr. Edgar Garcia. Malaking tulong po ito. Siguro hindi lang ito ang first time na magkakausap tayo dahil gusto ko yung mga program ninyo, mga proyekto nyo, makarating sa ating mga kababayan. Hindi lang sa mga inventor. Alam ko, madaming project ito na maganda para sa ating mga mamamayan. Salamat po. Marami po kami actually na nailalabas na po namin yung mga programa namin sa social media, ibawat assistance po sa invention. Ayan, maganda ho yan. Sige po, Sir Ed, baka sa susunod ay yung isa-isa gagayat-gayatin natin ang mga project ninyo. Ang alam ko ho kasi, ang problema sa atin, sa Pilipinas, ay meron tayong magagandang project pero mas maraming hindi unaware, kaya hindi masyado napapakinabangan ng mas marami. Kaya massive na yung aming promotion ngayon. Meron po kaming ginagawang programa ngayon na halos lahat po ay sa social media, lalo ngayon sa pandemic natin ngayon, lahat po ng mga tao talagang ang laki ng tulong na nagagawa ng social media. Opo. Sa kasalukuyan naman, sa situation naman natin sa Pilipinas, marami pa rin namang nasa radyo. Lalo sa probinsya. Nagpapasalamat nga po ako dahil ito na yung pangatlong interview sa akin sa radyo. Dahil sa radyo din po, marami hong nakakarating na mga impormasyon sa ating mga tagapakinig. Kaya salamat din po, Mr. Labao.
Lubaw po, lubaw. Oo, baka magkamali kayo sa balota lubaw. hindi O, lubaw ma-count. po. Maraming salamat po ang Executive Director po ng DOST TAPI, si Mr. Edgar Garcia. Ay, sana one of this time, one of these days ay magkita ho tayo, sir, para kung Opo, pwede opo. na, no? Opo. Libre na Sige. tayo. Maraming Thank salamat you so din much po. po. Okay. Ayan. Colonel Sen. Oh, Okay, mabuti maganda na yun. po, maganda po. Kamaeng, may at least maging aware sila. Kung minsan kasi kamaeng, pagkasulat lang, ano na, tapos, nabasa Tatabunan. lang, walang emotion kasi yung letters. Opo, opo. Eto, nakaapat na kami. Lahat na ng department nila, sinulatan namin eh. Kaya Oho. parang na-hopeless na. Sabi ko, subukan natin ito. Buti naman, nagbigay ng linaw si Executive Edgar Garcia. No? Ngayon po, Nelson, siguro, may oras pa, pwede Opo. nating, total, yung mga nakikinig sa atin, ay i-update ko lang. Sa ngayon, all along, nagsimula tayo, sinasabi natin, mahina lang itong virus. Tapos, nagkaroon tayo pero ang nangyari, nagkaroon tayo ng matinding lockdown, nagkahirap-hirap po, maraming nagkasakit at maraming namatay. Hindi lang sa virus, kundi sa ginawang lockdown at bumagsak ekonomiya. Ngayon, nagbago na ang WHO na hindi naman daw nila ini-impose yung lockdown. Lockdown. Yun ang problema. Oo. At tapos ngayon, ito pa, i-update po natin, isang naging dahilan ng pagkalat niyan ay yung cellphone. Dahil lumalabas 28 days, nag-i-stay ang virus. O di sa iba, ganun din. Sa mga damit, doon nag-i-stay. Kaya mabilis lumaw. Meron kasi pag ang virus, sandali lang, 24 oras, 2 hours lang, nawawala na yung virus, madali po rin siyang hindi na po siya gaano nakakahawa. Pero pag sinabing 28 days, nag-i-stay sa surface, particular surface, kasama na yung cellphone, talagang dadami ang mahang. Kaya ngayon, mukhang nagluluwag na ang gobyerno, ano mangyayari? O lalabas na mas maraming mahahawa. Pero ganun pa man, ito ay parang flu lang po ito. Nang ibig sabihin, flu, SARS-1 o tsaka COVID-19, basta wag lang lumakas, dahil mahina po ito, mas mahina pa sa SARS-1, wag lang lumakas po doon sa bibig. Kaya nasa bibig po ang labanan nandun po talaga hanggang sa throat. Yun po ang kailangan na ma-address natin. Hindi na po kayo magtutuloy ito. Kaya nga marami na tayong dyan sa alisin, yung prevention na nagagawa niya, malaking bagay po. Sige po, meron po tayong isang si Ka Vincent, magte-test mo. Ito, bibigyan ko ng background. Ang pagkaalam ko, I hope Ka Vincent will correct me, no? Namatay yung asawa niya sa COVID, kasama sila sa loob ng bahay. Ng anak niya, siya, pati yung yanan niya o nanay. Hindi ko, sige, patuloy natin. Ano nangyari po? Okay, nandiyan po sa ating linya si Vincent Pajarillo. Tama ho ba? Magandang umaga, Kuya Vincent. Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Ako po ay... confirm niyo lang po yung ito sinasabi po ang ni nangyari po Maeng, sa akin. yung tungkol sa asawa po ninyo. Hello. Go ahead po. Ang nangyari po kasi, ang mami ko po, ang unang nagkasintomas ng COVID. Pagkatapos po, ang misis ko. Ang nangyari na, ospital po ang mami ko. Sabi, hindi raw basta iuospital kung tatanggapin basta-basta. Anyway, kasi dahil wala pang result. Kung mahawa daw, ay hindi nila sagutin dahil wala pang result. So, nung after ilang di nasa ospital siya, nagka-result. Positive ang mami ko. After mga ilang days, ang mami ko kasi nagka-pneumonia. Pagkatapos ang pinainom na, malaki po ang nagagastos, may oxygen, sa gamot. Tapos ang misis ko naman, ang pangalawang nagkaroon. Tapos nag-uumpisa na po yung sintomas niya na inuubo na ngati ang lalamunan, pag ganon. Lahat na po ng remedyo sinubukan niya, pati yung mga luya-luya, mga ganon. Parang nakaka-relieve lang ng kaunti. Pagkatapos po, mga ilang days, pa-weekend na po yon, narinig ko po yung Pinoy invention, which is hindi ko naman agad nakuha yung number ni engineer. Pagkatapos po ay nung nakuha ko yung number, inisisa ko yung produkto, kung ilang ml ba siya, kung ano ba ang lasa niya, para ma-try, bagamat wala pa yung result ng swab test namin lahat. Kasi kinailangan i-swab test po kami lahat dahil mami ko nag-positive.
Ngayon, nung interesado ko sa product na narinig ko, baka kung sakali man at COVID niya ang sa misis ko, ay makakatulong ito. Bagamat skeptical ako nung una, gusto kong itry ito. Tapos lumabas naman po yung result after nung eksaktong araw na mag-goodbye na po yung misis ko, which is too late na po kung ano, dahil nagsikip na po yung ano niya, yung paghinga niya, at marami din kami nagasto sa oxygen pa lang po. Bumili kami ng mas malaki, which is hindi naman pala makakatulong kapag naubos yung oxygen, andun na po yung suffering. Kakapusin na po ng hininga hanggang ano po, bumaba yung oxygen level niya. At yun na po yung naging yung pag-goodbye niya sa amin. Nung mga panahon yun, medyo walang-wala din naman kami. Dumating yung panahon na may nagkakaunti kami, pero wala na po si Mrs. Nakausap ko si engineer. Nung nalaman po niya na gano'n na nangyari, na-touch po siya at nag-pledge po, sige, subukan mo to ng libre. Pagkatapos po, nagpadala siya sa amin. Hindi, ibig sabihin, okay, sabi niya, para sa mami. Linawin mo, Kabi, na namatay yung asawa niyo, no? Kaya nag-aalala kayo sa sarili niyo at sa mga kasamahan niyo sa bahay, tama ba? Opo. Pasensya na po kung hindi ko kayo masyadong marinig kanina, baka may sinasabi po kayo dahil yung nag-alala po ako, para na lang po sa akin, sa mami kong nagre-recover pa rin, at saka sa mga bata. Sabi ko, sige, itinry namin po yung binigay ni engineer. Pagkatapos po ay parang himala po na hindi, ako kasi ang nag-asikaso kay Macy's bago man lang siya mawala. Mabuti naman po hindi ako nahawa dahil yung pasensya na po, hindi ko kayo marinig ano. Sige po. Go ahead lang. Noong pong mga panahong bago siya mamaalam, ako po nag-a-assist kaso sa kanya. Bagamat naka-face mask din po ako, hindi po maiwasang magka-close contact dahil ako nag-aasikaso, mahina na po siya. Tapos po, ang mga huling araw, nung wala pang result yung swab test, ang katabi niya yung isang anak ko na nagpapasalamat din po ako, hindi nahawa dahil kung meron pa man pong nararamdaman na pasimula, ina-sprayan na namin yung kanyang bibig at ilong. Kaya nagpapasalamat ako na discover namin tong produktong ito, bagamat huli na po nung meron na pong nawala. At least kami naman lang na natitira dito na hindi na po masundan ng paghihirap at saka ng gastos pa. Ibig sabihin, Vincent, i-share ko dahil ito po napaka-tolerable ng lasa, safe, at saka matindi din naman dahil Vincent, halos matagal ko rin nagamit. Vincent? Ilang po, Sir Engineer at saka Nelson. Vincent, narinig mo ba ako? Vincent? Pasensya na po, hindi ko masyadong marinig. Sige po, go ahead. Ibig sabihin, dahil sa positive yung mother mo, positive yung misis mo, most probably, dahil sa magkakasama kayo sa bahay, positive din kayong lahat. Na-swab test na ba kayo? Opo, na-swab test po kami 3 days before, nung bago sabihin ko po yung petsa, 17. Tapos, nung nag-goodbye po ang misis ko ay 20. Ayun. Tapos lumabas na yung resulta ng swab test ninyo. Ang lumabas ang sa misis ko po muna. Nung 20 ng umaga, wala kaming kaalam-alam na nung 20 ng hapon, yun na po. Napakabilis po niya, kaya ang masasabi ko po sa mga listeners, kung nagsisimula pa lang sintomas, napakabilis po niyan, kaya agapan na po ninyo dahil hindi niyo masasabi, minsan parang mild pero hindi po pala. Ibig sabihin, Vincent, nag-positive yung misis mo, tsaka lang kayo sinwab test? Ay, hindi po, yung nag-positive ang mami ko. Yung mami mo, sinwab test na kayo buong pamilya? Opo.
Ayun. Nung Yung sa nalaman- inyo yung positive ay, kayo ba ay nag-positive din, Vincent? Hindi po. Pero nag-negative. kasi from 17, hindi natin masasabing negative ako agad. Negative kasi from the time na mag-travel ka, yung ambulansya sinakyan, hindi po namin alam kung, kasi sumundo po sa amin lahat ambulance. Kaya hindi natin masasabing negative ka sa dami ng araw na lumilipas. Hindi mo naman alam ang na-encounter mo sa, dahil airborne nga po ang virus eh. Sa bagay, tsaka pwedeng nag-negative ka ngayon, habang hinihintay mo resulta, nag-positive ka, ano? Oo, pwede rin. Oo po. Kasi nagsisimula na po akong may maramdaman ng mga panahong after nung wala na si Mrs. Pero thanks God at nasa akin na po yung spray at hindi na po natuloy yun. Maraming salamat, Vincent, Vincent Pajarillo. Ameng. Salamat Salamat ka, po, Vincent, Amen. at Next one. sa iyong impormasyon at sa malaking bagay yan at makakatulong sa maraming katulad ng sabi nyo, huwag yung baliwalain ng mild lang yan. Huwag yung baliwalain, oo mild lang, pero pag lumakas yan, nagiging halimaw na. Di ba? Salamat ka, Vincent po, ha? Thank you po. Sige po. Yan, si Mr. Vincent Pajarillo po, isa sa mga malungkot, yung nanay niya nag-positive, yung misis niya nag-positive hanggang sa ito na yung namatay, dahil sa hindi wala nga akong ginagawang gamot di ba? Puro lang hindi namamatay yung virus. Oo, nasa lalamunan dumadami. Yan ho ang Opo, problema opo. kapag kaganyan, Meron dyan, I think sa isang istasyon sinabi, buong pamilya nila umabot ng 4 million na nagastos na nila. Hawa-hawa na buong pamilya, umabot ng 4 Totoo million. yun, Itong nangyari kay Ka Vincent, siyempre, talagang qualified talagang mahawa po sila lahat, magkakahawahan. Kasi close contact sila, maliit lang yung bahay nila eh. Kaya lang, Totoo. nung namatay yung asawa niya, ang natatandaan ko pa, bigla siyang tumawag na sa akin. Opo. Kasi mahirap. Ang totoo, bulag po siya. Bulag po siya. Umu-order na siya. Nung, kaya lang, siyempre, hindi naman kami talagang close naman Tumawag Opo. lang kasi yung misis ko, nahihirapan huminga. Sabi ko, sige, kahit yung pambayad sa lala mo, wala siya Sabi ko, ikaw na lang magpadala ng lala mo. Sige, bibigyan nga. Makalipas ang 2 araw, tumawag ko, kamusta? Naalala kasi yung boses niya, medyo ibang klase, di ba? Madaling matandaan. Di ba, sabi niya, kasi namatay na yung asawa ko Pero ikaw yung tumawag sa akin hindi ka ba nakakuha? Hindi pinatatawag ko dyan dun sa sa marketing. Sabi ko, sasagutin ko na yan. Wala pa kasi pambayad sa lala mo. Kung sabi ko, ganun ba? O sige, ako na nga, tutulungan na kita. Parang ganun na nangyari. Kaya, yun ang naging sitwasyon. Kaya lang patay na yung asawa niya. Pero ang kagandahan lang doon, nagkaroon na siya ng sintomas. Yung mga anak niya, pagkalam ko may konti na rin, hindi na natuloy po yon, nailigtas. Parang, siguro, sana yun ang naging daan po, It's palagi namang ganun po. Basta't sabi ko nga, basta't maagapan nyo lang sa bibig, huwag dumami. Kasi kung every other day, 2 beses isang araw, hindi magpo-fluorid kasi inaabot na naman 10 to 14 days ang Halimbawa naman, kahit positive tayo, nag-spray kayo, may sintomas kayo, inuubo, nangihina, o masakit na lamunan, sakit ulo. Kinabukasan, nung pag-spray nyo, nawala, bumilang ulang kayo ng 7 days na wala na talaga, wala na kayong sintomas. 10 days, dinideclare ng DOH na recover na po kayo. Base doon sa declaration ng Mabilis ang recovery, antiviral ho talaga kasi ito, Ang virus talaga ang pinupunteriya ng spray ho natin. Basta maaga pa, kaya sabi ko nga, di ba, patuloy ko sinasabi, kayang masobrang problema po natin ng COVID, ng pandemic na to, kung sasabihin natin pandemic, basta wag lang lumakas doon sa bibig, doon sa throat, Kasi hindi natin malaman so sobrang liit, kaya nga 28 days kaya wag mo lang tayo titigil. Kaya hindi porkit naglalakad ka, negative ka, tinest ka, negative, pero pwede kang transmitter ka, pwede kang mag-transmit sa pamilya mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, kung sino nakakasalo, pero negative ka pa rin. Kasi nag-i-stay sa damit nag-i-stay sa cellphone Kaya pwede, liparin yan, mapunta dun sa kahit ganun pero at the end of the day, mahina pa rin siya on the first stage, na nandun siya lalamunan sa bibig. Kaya yun lang, tamang
mouth spray lang po. Tamang mouth spray lang po. That's it. Tapos na. Kaya sabi ko nga, 15 days, naka-face mask lang at naka-face shield, bigay sa tao. Kung maraming tao, hindi ko alam kung anong gobyerno eh. Ako naman sinasabi ko, kaysa naman, ibig sabihin, 15 days, pwedeng i-open na ekonomiya, no? Kasi ngayon, nagsisisihan na ngayon ng World Health Organization, saka yung mga bansa eh. Nagsisisihan na ho ngayon. Dahil bakit nyo ni-lockdown? Eh, di sabi mo lockdown eh. Nagsisisihan na. Pero ang totoo, hindi dapat na magsisihan na yan. Basta identify lang kung saan ang hina at lakas ng kalaban. Yun lang naman eh. Eh kung alam na nating mahina siya o na first approach sa bibig, mag-spray lang, wala na. Tapos na. Kaya pwedeng ibuksan ang ekonomiya eh. Pagkatapos nun, alisin na yung face shield after 15 days. 30 days, wipe out na po yun kasi hindi na, sino pa magkakalat kung wala ng dahil dalawang factor lang naman. Isang nakakahawa at isang nahahawa. Dalawa lang para magkalat yan eh. Isa lang yan ang mawala, hindi nakakalat. Sige po. Saka ang sinasabi ho ninyo, Kamaeng, habang ang virus ay mahina pa, nandito pa lang sa bibig, patayin na, di ba? Huwag na nating hintayin na pumasok pa yan, magparami sa lalamunan, kumalat sa katawan, tsaka natin gagamutin. Ako, mahirap. Tama. Yun. I-update ko po sila, Kaderson, ano? Sige po, habang meron na lang ho tayong mga 2 minuto, Kamaeng. Go ahead po. Ang update ko po kayo regarding kasi marami na nagtatanong bakit ayaw pa i-market, approved na pala sa manufacture. Sinasabi ko, ito po, approved na sa manufacture. At kaya lang, kailangan pa natin yung LTO para marketing. Marketing na lang po, wala na tayong problema sa kasi hiningan tayo ng FDA, pasado naman doon sa mga laboratory, isinabit na po na base sa feedback sa akin ng marketing ng opisina, sinabit na nila sa FDA at proseso na lang po. Alam po ba para makakuha ng tinatawag LTO to market, nung wala pang lockdown, nasa 2 to 5 days lang po daw yan. Ewan ko, hindi ko alam Nung nagkaroon ng lockdown, inabot ng 2 to 3 weeks. Dahil nga wala nag-uopisina. Minsan nagsasarap pa yung FDA dahil nahawa. O kaya yun, pag-aantay na lang po natin. Ngayon, kung talaga may emergency, katulad yan kay nangyari kay Cabin, o isipin nyo kung una sa Diyos, siyempre doon tayo, no? Nakatulong, sila naman na nagsabi, nakatulong na wala yung sintomas niya. Kung meron kayong ganyang kalagayan, kausapin nyo yung marketing. Sabihin nyo, isusunod, mukhang hihingan lang po kayo ng waiver. Para naman, inaano nyo na ito ang alam nyo lunas, etc. dahil baka mahawa kayo lahat. Di nakatulong pa tayo sa gobyerno, di po ba? Hindi lang sa katawan natin. Kaya lang, wag ko kayong hingan kayo ng waiver. Kung talagang emergency na kayo, makikiusap lang kayo para ma-avail nyo. Yun po, ngayon, isa pang update sa inyo, nung mga nakarang araw, ay nagpunta na kami sa mga ospital. Pinakilala parang sinasample lang, siyempre, awareness na sila, may na ganitong technology. Ay isa sa napuntahan natin, ang New Era Hospital, which binasa naman ng ating official doon, at nakita, sige, paglabas ng CPN, isupply nyo doon sa drugstore. Yung drugstore, yung Gapan drugstore yun eh. Apo. Pag doon ka bibili, namin, kung ano man, sabi nga, kasi ang New Era, kung ano makakatulong, gagawin nila. Nakakatulong, nakita nila talagang validated yon na ganong technology. Ito ang maganda. Katulad ng binabanggit natin dito. Kaya lang, ang sabi nila, bibili kami dyan kapag may CPN na. Kaya yun ang nilalakad na. Kaya nag-aantay lang po tayo ngayon. Kung meron dyan nakaupo, naririnig at CPN, sandali lang yan, may access ako dyan. Di tumulong po kayo. Ipaalam nyo sa amin kung sino man ang sa FDA. Kasi ito, in-apply lang po namin ito as a mouthwash, breath spray lang po. Yun, as a cosmetic nga lang kasi hindi kami na gano'n. Food supplement, drug, o gamot, wala po yung, kundi cosmetic para mapabilis lang. Ayun. Maraming salamat po, Kamaeng. It's good to be with you again at nagkaroon tayo ng pagkakataon na mapaglingkuran ng ating mga kababayan na naghahanap ng solusyon. Baka ito na nga po ang solusyon, Pinoy Invention. Ako po si Nelson Lubao. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay at pagsuporta sa mga inventor na Pinoy. Huwag niyong kalimutan, Alisin Spray, ito na ang solusyon.